Magandang hapon mga kapanalig. Welcome sa programang Usapang KKK. Kalusugan, kagalingan, at kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa 0918-837-4827, 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Para po sa may mga YouTube at Facebook, pwede nyo pong hanapin si Doc. Type nyo lang po ang Dr. Irene Lim. Gandang hapon, Doc. Magandang hapon pong muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyo pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. When you lose your health, you will lose everything. And paki-like, paki-share na rin po and mag-subscribe po kayo. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Yung mga nami-miss out nyo pong episode, pwede nyo pong i-search dyan. No? For our announcement, ang atin pong anti-aging soap, so makiagaw na rin po kayo kasi na-out of stock na po kami sa dami ng bumibili at umo-order, no? Kaya kahapon ubusan kami ng stock. Replenish naman po today. So, ibig sabihin maganda yung quality. Kaya po bumibili uli yung mga nakapag-try na, no? So, mababanat po yung mga skin ninyo sa muka at pag ginamit nyo sa kamay ninyo, braso ninyo, nagmumukhang bata yung inyong skin sa kamay. Di ba pag medyo nag-iedad na yung mga kamay, medyo nangungulubot na, no? So pag ginamitan nyo ng ating anti-aging soap, pati sa paa, pag ginamitan nyo, na-stretch po siya. So, nagmumukha younger skin. So, makiagaw po sa ating anti-aging soap. And for our announcement, still, marami pa rin nakikiusap for extension. So, open pa rin po. Free pa rin ang check-up. So, makiagaw na kayo sa slot. Hindi natin alam until when. So, free check-up, free urine and sugar testing, free colon cleanse for your referral. And yung promo package po natin ng detox blood cleansing with or without vector scan. But choose the one with vector scan. Marami siyang extra benefit. It catches the body before the onset of diseases. So bago pa kayo magkasakit. So mauuna na ang vector scan magsabi sa inyo, no? Lahat ng klase ng mikrobyo, lahat ng klase ng chemicals, allergens na naipon nyo inside your body since birth. Hindi yung ngayon lang. Radiation, lahat po yan sasabihin ng vector scan sa atin. And also, lalo na yung may mga lahi po ng cancer. Siyempre kailangan na ma-prevent natin yan. No? Makikita nyo if you are candidate also for cancer. So, para hindi na matuloy yung mga may lahi ng heart attack, stroke, baradong circulation, makikita na natin ahead yan. And may protocol po tayo para dyan. No? Yung atin pong high dose vitamin C, ang naka-promo na blood cleansing, aside from laser, ultraviolet, and ozone. No? So, ang high-dose vitamin C po, nagkakaroon ng extra benefit like anti-cancer effect and also antimicrobial effect. So, nakakapatay ito ng lahat ng klase ng mikrobyo. Bacteria, virus, fungus, protozoans like amoeba and parasites. No? Di ba pagka-antibiotic, bacteria lamang ang napapatay, but ang high dose vitamin C pagka high dose, nagkakaroon siya ng extrang benefit sa atin. And ginagamit na rin ito sa hospitals in US. Ayan, na-discover na nila ang kagandahan ng high dose vitamin C. Pwede nyo na itong i-prepaid at wala expiration kahit kailan nyo gamitin, no? And transferable po ito, so pwede nyong ipangregalo sa mga mahal nyo sa buhay. Alam nyo pag magre-regalo kayo,
yung mga ganitong bagay, something na kapaki-pakinabang. And when it comes to health, talaga hong kapaki-pakinabang yun kaysa bibigyan nyo ng damit, bibigyan nyo ng kung ano-anong ibang material na bagay na sayang lang pag wala na sa uso. No? Bibigyan nyo ng cellphone. Isang taon lang may bagong lalabas na naman na cellphone, luma na. But pagka sa health ang ipinangregalo ninyo, maa-appreciate po talaga yan ng mga mahal nyo sa buhay. No? Ang isang detox at blood cleansing na maireregalo ninyo o isang high dose vitamin C, ang dami benefit na gagawin yan sa katawan natin. And speaking of detox and blood cleansing, ideally every 3 months, dapat lahat po tayo ginagawa natin yan. Kaya actually, ang isang tao, pwede mag-prepaid ng 4 para good for 1 year niya. Kasi pagka binalik namin to sa original price, mapapamahal na kayo uli. No? So, kaya kung may extrang budget, or actually hindi nga extra budget talaga kailangan pinaglalaanan ninyo ang health. Baguhin na yung mindset na pag may extrang pera lamang, tsaka lamang kayo magpapacheck up. Hindi po. Kailangan talaga, buwan-buwan, magtatabi kayo ng budget para sa health. No? Para hindi pagka nagkasakit, walang-wala mahugot. Hindi makapagpagamot, pupunta sa mga public hospital. Alam nyo naman ang treatment sa pasyente sa mga public hospital. Bukod sa hindi gaanong malinis, kung tratuhin ang pasyente parang hindi maganda, no? Parang hindi tao, no? Kasi libre, no? So kaya para hindi kayo tatratuhin ng ganun, paglaanan niyo po ang health. O lalo na yung mga buntis, kayo naman mga lalaki, paglaanan niyo ang panganganak ng wife ninyo. Lang ang paaanakin niyo lang sa public. So mahirap manganak. So, dapat paglaanan nyo yan ng budget, hindi sa puro public. Kami nag-duty kami sa hospital, nakita namin ang treatment sa mga nanay na nanganganak in public. Lumalabas na yung baby, wala pa nag-a-attend ng doktor sa sobrang dami ng nanganganak. Hindi ko na sasabihin kung saang paanakan yan. But doon kami natutong magpaanak. Kasi talagang hands-on ka kahit ano ka pa lang, estudyante. Kasi talagang hahawak ka. Kaya lang kawawa naman yung pasyenteng napagpa-practicean ng nag-aaral pang doktor. So kung kayo ba gusto nyong pagpa-practicean kayo, o yung mga lalaki, yung mga wife ninyo, hindi ba? Paglalaanan nyo po ang kalusugan, no? So hindi pwedeng kung may sobra lang. Wala sosobra lagi. Kaya kailangan itinatabi talaga yan for health. And ang atin pong tatalakayin sa hapong ito ay tungkol po sa alcoholism. So marami tao ang sa simula ay barka-barkada lang tikim-tikim lang ng alak, pero pagtagal medyo may addictive effect din po ito parang sigarilyo, parang kape, drugs, ayan po, no? So ibig sabihin tumatagal yung paggamit, lumalakas yung tolerance. Kumbaga, hindi ka na nasasatisfy doon sa dati mong dosage. So, kaya nauuwi na yan sa addiction later. Nagiging alcoholic na po yung umiinom, no? Kaya when we say alcoholism, it is a chronic condition that is characterized by an inability to control. Hindi na mahinto, hindi niya na mapigil or stop drinking despite yung mga negative consequences. Actually, alam niya na kung ano yung mga negative consequences, kaya lang hindi niya na mapigil. Kahit na alam niya yung mga serious health, social, and economic impact sa buhay niya. Ang cause ng alcoholism are complex. Actually kasama din ang genes dyan. Kaya minsan pag manginginom ang tatay, ayun nasa lahi nila yung addiction sa alak. It plays a role aside from yung environmental and psychological factor. Of course, yung stress, yung trauma,
peer pressure, no? Yan ho, lahat ho yan, iba-iba ang causes. Sino ho ang high risk of developing alcoholism? Siyempre, sabi nga ho natin, yung may family history ng alcoholism increases the susceptibility. Environmental factor, ayan, pagka ho yung nakapaligid sa yung environment, puro ho heavy drinker o puro umiinom, nakakuha ka ng barkada na puro umiinom, ayan. Siyempre, para ho maging in ka, kailangan uminom ka rin. So, tell me who your friends are, di ba? And I'll tell you who you are. Pagka barkada nyo ho, puro manginginom, alam na ho ng tao na isa ka rin doon. So, pipiliin nyo ho yung group of friends na sasamahan ninyo kasi doon ho kayo ma-identify. Psychological factors, minsan ho yung mga taong nadidepress or may anxiety, nagkakaroon ho ng, ibig sabihin ho, natututong uminom. Panlaban ho nila sa depression and anxiety. Kaya lang ho, paggising naman ho nila after malasing, andyan pa rin naman ho yung kung anumang problema yun, dapat ho hinaharap. Yung mga early onset of drinking, yung at a young age po, natuto ng uminom, can be a risk factor also. But actually ho, hindi rin talaga kasi may family friend ho kaming kilala na yung magulang ho, napaka-cool. Pinaiinom ho talaga sa bahay, open uminom. Para ibig sabihin, hindi na ho magtagong uminom sa mga kabarkada. Pero pagka talaga naman ding kahit walang pumigil sa'yo at di mo rin naman talaga type sa sarili mo, hindi rin po talagang malaking factor ho talaga yung genes. Siyempre ho, social influence, stressful life events, yung may mga matitinding traumatic experience or may mga significant life stressor. But temporarily relief lang ho kasi wala naman hong naidudulot na sagot ang alak. Malalasing ka, sasakit lang ang ulo mo, no? Magsusuka ka. Ewan ko ho kung anong nasasarapan dyan ng umiinom. Ano ho ba yung simptomas ng lasing? Siyempre ho, wala na hong control. Tsaka nagkakaroon ng physical dependence. Ka-alcoholic ka. Kumbaga parang di ka na mabuhay ng walang alcohol. Umaga pa lamang ho, iniisip mo na alak. Kahit anong amount ho ng pera na mahawakan mo, iniisip mo, ibibili mo ng alak. Pagka ganun ho, araw-araw, tumataas ho yung dosage mo or tolerance mo sa alcohol. And pagka ho ganun, na-neglect mo na yung mga responsibilities mo. So, pina-prioritize mo na yung pag-inom ng alak over trabaho, over family, over obligation. Pagka ganun na po kayo, alcoholic na po kayo. Halimbawa, na-check up po kayo ng doktor, sinabi na sa inyong may fatty liver na kayo, at papunta na hong cirrhosis of the liver at binawalan na kayong uminom, pero tuloy pa rin ho, no? Kumbaga hindi nyo ho mapagilan ang pag-inom, no? Actually ho, may mga rehab center na rin po for alcoholics, no? Para hong drugs, no? Ang kulang na lang ho, rehab sa smoker tsaka rehab sa kape. Mga addictive substance pero ho, walang rehab, no? So biro lang po yun, no? And ano ho ang danger ng pagiging alcoholic? Siyempre ho, increase ang risk. Numero 1 ho talaga sa atay, sa liver ang tama. Pagka ho alcoholic or nauwi kayo sa alcoholism. Sa simula ho, alcoholic fatty liver. Pero ho, siyempre, pag hindi pa rin hihinto ng pag-inom, yung fatty liver ho, mauuwi sa liver hepatitis, tataas na ho ang mga SGPT, SGOT, then mauuwi na po sa pagkakaroon ng mga fibrosis, yung atay. So, which is papunta ho sa cirrhosis. Pagka cirrhosis na ho, ay hindi na ho nare-reverse yan, pero ho, may na-reverse kami cirrhosis, no? What I mean is, sa conventional medicine po, wala na pong reverse yan, no? Accidents and injuries, isa ho yan sa danger, syempre ho, lalo na huwag kayong magmamaneho ng
nakainom ho. Although bawal naman yun, no? So, pero ang dami pa rin hong nagmamaneho ng, siyempre kung hindi naman nahuhuli. But delikado po kasi yung mga reflexes po ng tao, iba ho ang reflexes ng kamay at paa ng nagdadrive na under ng alak. Dapat ho wag kasi mabuti ho kung kayo lang. Kahit na ho wala kayong kasakay, kung yung madadali ho ninyong mababangga ninyo, madadamay pa ho sa inyo, no? O kaya nga ho, yung mga hindi marunong magmaneho, wag ho kayong pumapailan lang sa kalye. Hindi lang ho kasi kayo, yung babanggain ninyo, laking perwisyo po. Also, syempre ho sa mga relationship, hindi lang ho sa pamilya, sa kaibigan, sa colleagues. Pag alcoholic na ho kasi nag-iiba na ang ugali. Nagiging rough, nagiging impolite, nawawalan ng manners. Pagkahulasing na, wala na, no? So, pati kilos at pananalita. Nakaka-strain po yan sa relasyon ninyo. Kahit na ho minsan sarili nyong pamilya, hindi na kayo mapagpasensyahan pagka palagi pong ganun. Mag-ingat ho, legal consequences. Baka ho makakuha kayo ng kompromiso. Halimbawa ho, siyempre alam nyo naman nakainom. Nasa isang kainan kayo. Kala nyo kayo yung tinitignan ng masama o nakipag-away ho kayo, ayun. Kumbaga, lahat ho nang nabasag doon, siyempre, charge ho sa inyo. O, dadamputin ho kayo sa kulungan, kinaumagahan, dahil nireklamo kayo. Marami hong no? Kasi yung nagiging barumbado na ang tao pagkahulasing na. Matotrouble lang ho kayo dyan, no? Financial impact. Of course, minahalan na po ang mga alak at sigarilyo. Because dinidiscourage nga ho natin ang tao na magbisyo. Susumahin ho yung amount araw-araw ng pag-inom. Kung inipon nyo ho yun, dapat to ibili nyo yun ng bitamina. Wag hong sayangin yung pera sa alak. Para nyo hong sinisindihan yung sarili ninyong buhay. Kumbaga parang mitsa, sinisindihan nyo yung mitsa para magkasakit kayo. Mental health, yan ho, no? Mas umiinom kayo, ganito ho yun. Umiinom kayo because depressed kayo, may anxiety kayo, may nervyos. Hindi nyo ho alam na sa pag-iinom ninyo, mas pagka nawala ho yung effect ng alak sa inyo, mas depressed po kayo at mas may anxiety kayo kesa sa hindi umiinom ng alak. Kumbaga ho, it will worsen yung depression and anxiety ninyo. It will not correct depression and anxiety, actually. Komplikasyon, liver disease ang nangunguna. Pumapangalawa ho, cardiovascular issues, sakit ho sa puso, high blood pressure, increase ang risk ng stroke and heart attack, cardiomyopathy, sisira ho yung heart muscle. At sa brain ho, syempre, depression, anxiety, minsan ho na uuwi sa suicide. Mas alcoholic ho kayo, mas madidepress kayo and magkaka-anxiety kayo. Kala nyo sagot ho yun sa inyong depression, mas depress ho kayo pag alis ho ng effect ng alak. And nakakahina ho syempre ng resistensya. Nawiweaken po ang immune system. Because sa liver ho natin, di ho ba, meron tayong Kupffer cell, which is part ng immune system, tinatamaan ho directly ang liver no? Pagka ho umiinom tayo ng alak. Neurological impairment, kaho alcoholic na, nag-i-increase ho yung memory loss, yung senior moments, yung cognitive, pag-iisip, nagdi-decline. Sometimes, neuropathy. Hindi na ho kayo masyadong sharp kausap. Kung dati sharp ho kayo at matalino at kagalang-galang, no? Pagka ho naging alcoholic kayo, mawawalan ho kayo ng dignidad. Kasi ho, hindi nyo na maalala yung mga importanteng bagay, no? Sayang ho kung ano man yung estado ninyo sa buhay. Para bang ibabagsak lang kayo ng pagiging alcoholic ninyo. Social and occupational problem. Kung nahirapan ho ang alcoholic magkaroon ng relationship, even with sariling pamilya, kaibigan, lalo na ho, mahirap i-maintain ang good relationship sa trabaho. So, yun po, no? Kasi nga ho, nagiging arrogante na ang taong nagiging alcoholic. Now, treatment option, no?
Di ho ba lahat ng klase, kay drugs, kay sigarilyo, kay ano man ho yan, lagi hong may withdrawal. So kung sa alcoholism ho, alcohol withdrawal ang problema. So may tremor, nausea, anxiety, parang giniginaw, nanginginig. So yan ho ang sabi ko nga sa inyo, yan ang nagpapahirap mag-quit sa nagda-drugs, sa naninigarilyo, pati ho sa manginginom. Kaya nga ho ang suggestion ko sa inyo, so mas madali ho para sa individual na mag-quit from alcohol. So yan ho ang maitutulong ninyo kung sino man ho ang kakilala nyo o nasa pamilya nyo o kaibigan nyo ang naging alcoholic. Dalhin nyo ho sa clinic at lilinisin po natin ang katawan para wala hong withdrawal at makaalis ho sa pagiging alcoholic. Ivy? Para dun po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0922-875-2899. Dok, tanong ni 9395. Parehas po ba ang MRI or CT scan sa vector scan? Hindi po, no? Kasi MRI, CT scan, kung ano lang yung organ na ipapascan, yun lang po. Sa vector scan, whole body po ito, no? And may radiation po ang MRI and CT scan, vector scan po wala, no? So plus ang vector scan ho nakaka-detect ng lahat ng sakit, bacteria, virus, chemicals, allergens, sakit, barado, ayun ho, yung lahat ng sinasabi ko sa inyo, no? The only thing na hindi ho masasabi sa atin ng vector scan is size and quantity. O, halimbawa, sabihin niyang diabetes, how high is the sugar? Ayan, hindi ho yan masasabi ni vector scan. Kaya that is the time na magpa-check ho tayo ng FBS sa laboratory. Halimbawa, sabihin niya may myoma. How big is the myoma? Ayun, that's the time we need to do ultrasound. In just one sitting, malalaman niyo ho lahat ng problema niyo from head to toe. Isang upuan lamang po na wala kayong nakuhang radiation and ang accuracy po nito is more than 90% and hindi ho subjective ang result. MRI, CT scan ang nagbabasa ho tao, no? Ang vector scan ho, hindi ako ang magbabasa, i-explain ko lang sa inyo, but machine ho mismo ang magbabasa according ho sa frequency na na-pick up niya sa katawan ng pasyente. No? So, ang tayong oras, mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo ho'y magpapacheck up. So, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday and even holidays. Kailangan lamang ho magpalista kayo ahead. Ay yung mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para ma-auscultate namin ang likod ninyo, maagapan ho if meron ho kayong walking pneumonia, no? Sabayan nyo na ho ng pagpapavector scan, detoxification and blood cleansing program kasi yan hong dalawang procedure na yan mag-a-address sa root cause ng halos lahat ng sakit. And yung dalawang procedure hong yan ang basic. Basic ho yan na dapat ginagawa sa katawan. Kasi ho, pag hindi ho ginawa ang basic, maliligaw ho tayo ng gamutan, no? Hindi ho maa-address yung root cause. Samantalahin nyo ho na still open pa ho ang ating promo, makiagaw na ho kayo sa slot, magpalista na po kayo, no? So, di ho natin alam, baka bigla ho tayong mag-close, no? And, so, free check-up, free urine and sugar testing, free colon cleansing for your referral, detox package ng
promo package ng detox blood cleansing with or without vector scan, and yung high dose vitamin C ho natin na naka-promo ho sa ating blood cleansing, no? So transferable ho ito, pwede nyo pangregalo sa mga mahal sa buhay, and pwede nyo na ho itong i-prepaid. Wala hong expiration kahit kailan ninyo gamitin. So, paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lang mga Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Please like us on Facebook. Ang account po natin, Klinika Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan nyo po muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim. Ako po si Ivy at sumayin niyo ang katotohanan. Salamat po.